Mga kareal, tayo po ngayon ay mag-overtime ulit. Hindi natin nagawa sa maghapon dahil tayo po ay naggupit. Yan, marami po yung gagawin natin. 3 po. Yan, hinihintay po tayo ng ating mga customer. Hi guys! Hello! Yan. Yan. Anong probinsya po ninyo? Ako po, Dumaguete po ako. Shout out sa mga taga Dumaguete dyan. Ginabi na kami. Mga pasok kasi kinabukasan. Kaya kailangan hintayin. Ganun talaga. Shout out sa lahat. Subscriber sa YouTube at follower sa Facebook. Magandang gabi sa inyong lahat. Umpisa tayo. Troubleshooting. Overtime tayo ngayon. Kailangan natin maghanap buhay para mabuhay. Shout out po sa lahat ng mga masisipag mag-share ng aking video dyan. Sa mga taga Marinduque. Magandang gabi sa inyo dyan. Inabot na kami ng overtime. Gabi na. Sa daming trabaho sa araw, gabi. Trabaho pa rin. Checkin po muna natin capacitor kung buo pa. Kasi yung windings niya, walang resistance na nasukat. Ibig sabihin, pwedeng pumutok yung thermal fuse niyan. Yung capacitor mo nahingkot siya malapit. Dapat ang masukat nito ay 1.5. So 1.47 buo pa ang capacitor. Dito tayo sa motor. Pagsukat ng motor para malaman kung buo pa, sa dalawang terminal na pinagtanggalan ng terminal ng capacitor, doon po tayo magsusukat ng resistance. Pagka yan hindi nag-deflect ang meter pointer, ibig sabihin yan, Sira ang motor. sira ang motor. Pero pag nag-deflect po yan at may resistance na nasukat, buo ang motor. Ayan, motor po ang sira. Oh. Ayan, Madam, magkano yan, kuya? wala pong resistance. Dapat po pumapalo yan. Yan, dapat ito, katulad, gumagana po yung tester natin. Ayan, oh. Yan, nagdi-deflect. Dapat papalo po yan dito banda. Simula sa 200 ohms na yan sa may gitna, papunta dito sa may 3/4. Yan. Kaso wala po, oh. Pagka ganyan, walang resistance dito na nasukat sa dalawang terminal na pinagkabitan ng capacitor. Hindi siya gumalaw. Wala po. Kasi po ito po ay alloy, aluminum. Magpapalit po tayo dyan ng motor. Tanggalin natin, tingnan natin ng motor. Ayan, oh. Ang shafting bushing naman niya, goods pa yan. Wala pang gas-gas. Talagang sadyang motor lang ang bumigay. Yan po, alloy yan, oh. Pag kiniskis po natin yan, magiging puti po yung ano. Yan po, oh. Kulay gold siya, tanso siya, pero pag kiniskis po yan, yan, oh. Yan, oh, puti. Yan. Oh, ganun mga kareal, natututo na kayo. Kaya i-subscribe niyo po yung aking YouTube channel, Dick is Real Vlog, para yung mga tutorial po ng paggawa ng electric fan ay matutunan ninyo dahil halos lahat po na ng mga error ng electric fan ay naka-upload na doon sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na lang po at abangan nyo yung mga post ko sa Facebook. Ayan, ang lambot, malutong. Kaya palitin po yan. Lutong. Madaling maputol kasi alloy. Yun pala yun. Anong pinahulog niyo, kuya? Asphalt po yan. Pero parang ano siya? Kaya nga eh. Parang Ito po, itabi po muna natin ito, ano? At yan ay motor ang sira. Mamaya na yan, mamaya na. Check upin din natin yung isa. Pag yun ay madali, yun ang unahin natin. Pauli natin yung mahirap. Ito namang isa. Titingnan muna natin po ang prosesong ginagawa. Katulad ng aking mga ginagawa sa aking mga ina-upload na video. Chine-check po muna yung resistance sa pamamagitan ng saksakan. Ito, yung plug. Dalawang terminal, nakakabit yung dalawang test probe ng tester. Ayan, hindi pa gumagalaw dahil hindi pa naka-switch. Isi-switch po natin yan. Sa number 1, dapat gumalaw siya. Pag gumalaw, buo yung windings, buo rin ang thermal fuse. Ayan, gumalaw po. Buo yung speed number 1. Tapos, pangalawang pihit, number 2, gumalaw, umusog lang konti. number 3. Ayan, buo po yan. Pag ganyan, buo ang thermal fuse niyan. Yan, i-off natin. Pagka ganyan, hindi po shorted yan. Kasi kung shorted po yun, papalo lang sagad doon. Okay. Sa 0. Subukan natin isaksak ito. Dapat yan ay buo. Dapat yan ay gagana pagka ganyan. Pag hindi gumana at umubog, may problema sa shafting at bushing o kaya sa capacitor. Isaksak natin mga kareal. Ganyan po ang pag-troubleshoot. Troubleshooting. Oy, nalaglag na. Lagyan natin sa number 1. Gumana, walang sira, pero mahina.
Number 2, ayan, lumakas. Number 3, lumakas. Pero may tunog. Parang may sumasabit sa ilalim. Patayin natin at baka makasira pa. Buksan muna para sure bago paganahin ng diretso. Kasi pagka yan po ay pinagana natin at may nararamdaman tayong kakaiba, huwag ituloy. Kailangan check upin agad. Kasi mamaya niyan ay buo ang motor masira dahil yung pala ay may sumasabit sa loob. Pag ikot niya, nalagas yung windings. Delikado. Baklasin lang po natin ito. Diretsong demonstration pa yan. With customer. Live. Live yan, live. Live yan. Baklasin lang po natin ito. 23,200. Followers? O subscriber po sa YouTube. Pag ganyang kalaki na may sweldo na yun. Meron po. Saan na rin tayo? Ano Ay. magdagok na? Katulad yan, pagka ganito po, natanggalan natin yung binakang mga cover niya. Ang gagawin po natin dito para ma-sure natin kung may problema yung shafting at bushing, alugin po natin ito. Yung saksak bunot, dapat may play. O yan, may play. O, okay po siya. Tapos pag tinaas binaba, dapat walang alog. Tingnan po natin ha. May naririnig po kayo, no? Yan po ay alog. Tapos kaliwa kanan. O, meron din. Palitin po ang shafting at bushing yan kasi may gasgas yan. Yun ang problema nito. Bushing, shafting. Kasi umiikot naman, posible na buo po yung kapasitor. Pero para masigurado natin kung talagang buo yung kapasitor niya at walang kulang sa kanyang capacitance value, i-double check pa rin po natin yan gamit yung capacitance tester. Kaya tetesterin po natin. Shout out sa mga subscriber ko sa YouTube na mahilig mag-like and comment dyan. Tanggalin ang isang terminal. Hindi pwedeng testerin ng nakakabit. Tanggalin lang yung isa, okay na yan. Dapat ang masukat po natin dito ay 2 microfarad. Naka 0-0 po tayo. Pag bumaba po sa 2 yan, kunwari 1.9 pwede pa. Pero pag 1.8 pababa, palitin na. Kasi pababa na po yun. Ayan, 1.7. Medyo mababa na po. Nakakapagpagana po yan, pero pahina na po yun. Pahina na po yun. Kapasito po yan. Yung iba, pinapag-ari yan, pero mga ilang linggo, hihina o, sasabihin, oy, nasira na naman yung gawa mo. Kasi bagong pagkawa lang yun, nasira. Ganun. Sa akin po, ipapalitan ko po yan, para walang backjab po. Babaklasin po natin ito. Titingnan natin yung shafting kung bakit siya maluwag. Baka hindi pa naman siya gas-gas, at may gagawin lang tayong setting, ay di nakatipid kayo. Ito pinapalitan na ng motor, hindi po original. Rewind po yan. Pinagawa na po ito, ano? Opo. Alam ko yan, pag ginawa na ng iba. Wala pong ano po, walang 2 buwan. Ito, pag ano, tagal to, pag ako na ang gumawa. Yung ano, yung isa, nung binalik ni tatay sa pagawaan, mandat. Hindi na pinakalaman, ano. Pagbalik sa bahay, ay mandat. Yan siya. Pati yung isa ganun din. Ano yun? Siguro yung ano, experience na siguro yun. Siguro magawa. Ay, basag po yung ano, yung blower spacer yan. Ayan yung muga. Ayan yung muga. Hindi po, alog pa rin po talaga. Ito po yung spacer para lamang po yan sa yung atrasulong. Okay. Pero yung alog ng taas baba, iba po yan. Bushing talaga. Titingnan natin yung shafting kung may gas-gas. Kung wala, posibleng sa setting ng bushing. Ayan po, sobrang lalim na oh. Gas-gas oh. Kapain nyo. Saan ba ang galing? Yan po, yan oh. Yan, lalim na po. Yan. Palitin na po yan dito banda sa unahan. Yung bandang likod, okay naman. Kaya papalitan po natin dito yung bushing dito sa unahan. Yun sa likod, hindi po natin papalitan. Tsaka itong blower, basag, papalitan po yan. Hanapan po natin ito ng shafting. Tapos yung bushing, palitin din. Kaya medyo ilayo natin at para hindi makasagabal sa trabaho. Kasi unahin natin to shafting. Ano tayo? Dami tayo yan. Iba-ibang sukat po yan eh. Nakabuti para ano. Nakalawang po. Ay, may gas. Langis po. Okay, ito po pamalit. Nakita agad natin ang pamalit. Kasi kung wala, marami pa dun sa ilalim. Iba-iba sukat niyan po. May tatama at merong tatama dyan. Saan po ilang hindi na Sa raon po. Yan, dami mo to. Nasa 80 piraso yan. Yan. Ganyan lang po pagpalit niyan.
Yan po yung remembrance nyo. Remembrance ko talaga tayo. Oo nga, magaling. Kaya sa Manila. Ano po yan, alog. Pagka ano po, nahinto yan. Pag nag-init. Pag nag-init yan, hinto yan. Ganyan po ang galaw pag expert. Hindi naguhula. Ito po papalitan natin. Spacer. Hindi tayo nagta-trial and error dyan kasi may tester po tayo. Talagang tetester natin para makita kung ang sira talaga o buo. Sabi ng iba, ba't may butas dyan? Hindi nila alam, may trabaho. Ayan, ayan. Butas. May trabaho yan. Akala nila, bakit binutas mo? Kaayos-ayos yung lamesa. May purpose yan. Hindi yan basta binutas dyan. May obligasyon sa akin yan. Pero yung ano niyan, hindi alloy. Kanso po ito. Rewind po yan, katulad po ng mga rewind dun. Tapos ang dungis pa ng rewind niya, ang ano niya, wiring. Ayusin po natin yan. Hindi ganyan. Kalap lang. Kalap. Ibang pag-wiring ko. Napapanood ng mga subscriber ko yan. Mas maganda na panood ako ng may-ari ng ginagawa ko para nakita nila. Nahihirapan ako para hindi sila tumawad. Tama. Sabihin, bushing lang pinalitan mo. Mahal. Gusto ko makita nila. Walang daya. Ayan. Ang sunod po natin papalitan na ito. Bushing. Ito. Tapos na yan. Diyan yan. Linis. Linis ng workbench. Tulad niyan. Palitan natin ng bushing yan kasi yung katapat na shafting ng bushing na yun ang gas-gas. Pahiram po ng ano, luma. Yan. Pang ano ko yan eh. Pang sundot. Yan. Tanggal na. Oh, yan. May remembrance na naman po kayong isa. Oh. Yan. Tapos palitan po natin ng bagong bushing. Marami po tayo yan. Kailangan kompleto tayo. Nag-shoot na siya doon. Palit. Yan, mahirap maglagay po ng cover nito. Yan, paano may i-shoot yan dyan? Kaya yung iba, pag sinushoot nila, yung ginaganon lang ng Oo, ginaganon lang. mahirap. Kailangan mag-isip tayo ng paraan para hindi tayo nahihirapan. Kaya ako gumawa ng paraan para madaling mailagay yan. Huwag tayo magtiis sa isang trabaho na araw-araw natin ginagawa. Tayo nahihirapan. Padaliin yan. Totoo. Sakto yan dyan. Pag pinukpok yan, pasok yan. Shoot. Nahirapan, hindi. Kahit anong trabaho, pwedeng padaliin yan. Iisip lang ng paraan. Yan. Ay, may nagpapaturo nga pala kung paano maglagay ng spacer. Ito po, sir, yung nagtatanong kung paano maglagay ng spacer, si sir, subscriber ko sa YouTube. Blower, tapos isang, ano lang po, isang spacer sa likod. Tapos sukatin lang. Pag pinasok, dapat yung pinakang groove na yan, yung linya ng rotor na nakaguhit na yan, dapat sakto dito, sa ilalim. Dito yung tapat na yan. Dapat tumapat yan pag pinasok lang gano'n. Yan, katulad niyan, sakto yan dyan. Para pagka, kahit umatras sulong siya ng konti, maliit lang clearance, ayos lang yun. Tapos dito, isa lang din ang ilagay. Na spacer. Blower, tapos spacer. Tapos ipasok yung takip, tigi-isa lang muna. Pag maluwag, saka magdagdag ng pa isa-isa. Pag sobrang luwag, pero kung sakto lang, hindi. Katulad nito, o sakto agad. O isa lang nilagay ko. Nagbawas po tayo kanina kasi masikip yan. Bawas tayo. Kailangan pag saksak bunot ng ganyan, may clearance kahit konti lang. Basta makapusog lang ng konti. Kasi pag sikip yan, pag nag-init yan, magsisikip na, mamaga kasi yon. Ayan, sakto na agad siya. Tigi-isang spacer lang. Ganoon po, sir. Lalagyan na po agad natin yan ng tornilyo, pero bago lagyan ng tornilyo, langisan. Para tumagal. Pag yan ay basa ng langis, matagal ang buhay niyan. Pag yan ay hindi natin nilagyan ng langis tuyo, madaling uminit, magagasgas ka agad, madali siyang masira.
Yan. Habang nanonood po kayo, matututo kayo. May idea kayo. Ganun pala. Kami gamit na dito. Lalisan lang po natin ng bushing. Ayan na lang. Hanggat buhay pa ako dito, dali nyo lang. Yan. May langis na. Saka natin ilagay yan sa dating pwesto. Ganyan lang po. Kung anong pwesto kanina, ganun din ang pagbalik. Pero may clearance siya. Kasaksak bunot. Tapos mamaya na natin alugin pagka may tornilyo na. Pag ginalog natin at alog pa rin, ay maluwag yung bushing. Yan ang trabaho nitong butas. Para hindi siya usog-usog. Yung gulo ng wiring parang spaghetti. Babaguhin ko po yan. Hindi ganyan. Pwedeng sumabit kasi yan pag nag-swing eh. Yan o, parang spaghetti. Basta gumana po, okay na siya. Ay, sa akin hindi po. Nakakonsider dyan ang safety ng may-ari kasama yung gumagamit. Maya yan, makakuryente pa yan. Dapat hindi makukuryente ang hahawak dyan. Yung kahit nakasaksak siya, hindi siya makakakuryente kahit hawakan dito. Yan. Bawas gamit para malinis, para maganda itong mabaho. Hindi pwede nandyan lahat yan, hindi naman gamit yung iba. Yan. Ibalik ang swing arm para nakapwesto na agad. Ito po yung swing arm para po siya humarap sa kaliwat kanan. Ito yan. Ano yung pag ikot? Pag hindi humarap sa kaliwat kanan, ito po sira. Ano yung pag yung hindi na naglalak ng gano'n? Yan. Yan, nakapwesto na. Saksak muna natin ang ating panghinang kasi babaguhin natin yung wiring. Iksiyan natin yung mga wiring niyan. Masyadong mahaba. Sa gabal po yun. Yun po ay pwedeng makadisgrasya. Mahaba eh. Tubig, ang bago. Yung malapit lang, ganyan no. Para hindi na masyadong lumayo. Galing yan sa motor ko yan. Opo. Ganyan pagkabisado. Kahit putol-putulin yan, may ibalik ko yan. Hindi ka to, pag hindi ka marunong, maghuhula ka na. Saan tinanggal? Yan, kahit pa tinanggal yan. Malagis na yung kamay ko. Yan, makinis. Hirap niya sa flights eh. Pati iba, mga Wire stripper po ang tawag dito. Kasi pag yan po ang pangkagat mo, may iwan po yung laman ng wire. Balat lang po. flights. Pati lang Dalaan naman. napuputol. Mainis ka lang. Tanggalin ang switch para maganda maghinang. Itabi ang tornilyo para hindi mawala. Wiring natin ng panibago. Gawin natin malinis. Pati yung paglagay ng switch mali. Nakalabas yung mga pinaghinangan, dapat nando sa loob. Dito nakaharap yung pinaghinangan niya. Oh. Paano kung natanggal yung cover niyan, tapos humawak dito, nakasaksak? Kuryente po yan. Dapat po yan nakatalikod. Doon, no? Yan. Pag humawak ka dito, wala. Nasa likod eh. Wala sa Yan. Ganun po yun. Yun ang purpose naman. Lahat ng bagay, may ano yan, may purpose. Bakit nakatalikod? Bakit dito nakaharap? Bakit nakatalikod? Para hindi makakuryente. Yun ang kailangan natin. Yung capacitor, palitan natin ng bago. Kasi yung capacitor po na yun, pwede pa. Pero mga 2 linggo sabihin nyo sila yung ginawa ko. kahina. Ako pa nasisi. Bakit? Hindi mo pinalitan, masisira na pala. Siyempre, kahit ako. Sukatin po natin kung talagang 2 microfarad kanina, 1.7 yung kanina luma. 1.9, pag niround po yan, 1.2, ay 2. Ito na yan. Kasi 97, sobrang taas po nun. Round off na yan. 2 na rin yan. Tsaka yan po may tolerance 5%. Bumaba tumaas ng 5%, pwede pa. Yung kanina na yun, hindi na 5% yun, sobra na. Laki na ng kulang, 0.3. Hindi ko po kasi alam na magkakaganito ako dito. Ang asa ko po yung magta-tricycle lang ako. Ano pong year na kayo nandito? 2018 po. Kala ko kasi magta-tricycle lang eh. Yun ang plano eh. May nag-pandemic, lumabas ang talent ko. Tumabor. Ano ka pala mag-aaral? Lahat ng mga natatagong
kaalaman lumabas nagamit ng pandemic. Oo, yan, ano pa din. Ang daming mga talent na lumabas. Yung mga hindi nagluluto, natutong magluto. Pero hindi po nakablog yan, hindi ako magsasalita, diretso ang gawa ko. Nagsasalita ako kasi para ma-entertain yung mga nanonood ko. Kasi parang may titim. Yan, di ba nakaganyan po yung wiring? Kanina nga ba, binawasan natin. Yan po, tatalian natin po yan. Gamitan ng cable tie. Kailangan kompleto po tayo sa mga gamit. Ayan o. Huwag mang hinayang sa panali. Mura lang yan. Maayos ah. Yan ang sabi pong trabahong pulido. Malinis din yan. Isa pa. Tsaka iwas disgrasya po yan. Hindi nakakalat yung wiring. Yan. Tapos yan, saka natin hilahin dito. Diba nakaganon? Hilahin yan para fix na. Yan. Tapos yan, ganyan, pagkatulad yan, medyo matigas. Pinapalo po dito yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Yan o, maluwag na o. Tapos double check sa tester, baka may shorted. Double check sa tester para makita mo kung may shorted o wala. 1, 2, 3. Yan, good yan. Pag pumalo at pag sinundot ko po doon at pumalo, nakakakuryente po pag hinawakan. Pero pagka hindi po yan pumalo, kahit hawakan nyo na nakasakla, hindi po makakakuryente. Dapat nakakabit dito sa dalawa. Tapos hawak din ang kamay nyo para mag-ground siya doon kung grounded yung circuit or windings doon sa kaha, sa housing. Yan po, kahit putin o wala. Hindi po yan makakakuryente pag ganyan. Pero pag gumalaw po yan ng ganun, oh, yun. Yun. Grounded po yung kamay ko, oh. Gumagalaw doon. Ganun po. Makakakuryente po yan pag nakakasukat ng ganun. Yun ba, hindi. Basta-basta yung gagawin. Pagsaksak nyo, pag gumana, okay na yan. Bayad na kayo, 250, mga ganun. Testingin na natin kasi goods na sa tester yan eh. Testing. Lagyan na natin ng ilisi para ano. Double check natin po yung ano, yung sabi ko na ano, yung sa shifting pag umaalog, yung kanina wala nang tunog po. Oh. Pero yung saksak bunot meron po dapat. Yan. Ito wala oh. Oh, kanina may tunog. Goods po yan. Kita nyo naman po yung shifting sobrang ano, sobrang lalim ng gas-gas. Yun po yung nahinto pag mainit na. Pag maluwag, nabitaw yun. Pero pag uminit po yun, magmamagnet yun eh, magnetism. Yun oh. Number 1. Uy, lakas. Yan. Malinis ang wiring ko ha. Number 2. Yan. Number 3. Oh, natulak na yung kamay ko. Oh, ang lakas umulak. Tapos yung swing, steady. Oh, 0. Goods na. Tapos, ang isang unit. Ganun lang. I-fix na natin yan para fully finish. Ayun, tapos na po yung isa. Ito, may-ari po. Shout out, ma'am. Oh, mga taga, anong probinsya niyo po? Dumaguete. Dumaguete. Oh, shout out sa mga taga Dumaguete dyan. Kayo, ma'am? Sa Manila lang po. Manila. Ano, Iloilo. O mga taga Iloilo, shout out sa inyong lahat dyan. Nandito yung kababayan nyo, nagpapagawa ng electric pala. Yan yung isa, kanya yan. Okay. O, hanggang dito na lang po muna at paki-subscribe na lang po yung aking YouTube channel, Dick is Real Vlog. At paki-follow yung Facebook page ko, Dick is Real Vlog din po. The real life Dickens Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.